Ready po. One, two, three. Yup. Meron bang magtatanong? Parang may nagtataas ng kamay kanina. Pastor Ngayon po, Jonathan, meron maputi kang rin kayo. katanungan? Ah? Opo, may tanong lang ako doon regarding doon sa naniniwala talaga tayo na tayo ay sinasanctify ng the Triune Godhead, the Father, the Son, the Holy Spirit. Hmm. Pero yung part po, paano po yun kung galing tayo doon sa tinatawag na, ano po yung, ang gusto ko lang reconcile yung kung ang Holy Spirit ang nagsasatisfy nagsasanctify sa atin, hindi pa ba sapat yun para tayo ay ma-sanctify? Kailangan pa rin natin may bahagi. Ano yung gusto kong ma-settle po yun sa sa mind ko eh. Yung explanation niyo po roon. Kasi yung Holy Spirit na yung nagsasanctify sa sarili natin, Nakuha ko na. unang, nag-get mo na kuya? Sige po. Ah, Malala ko yung sabi ni Pastor Joseph kanina. Sabi niya, meron tayong participation. Pero para madagdagan yan, actually, magbibigay ako ng pananalita para karagdagang klaro. So, dito sa First John chapter 3, 1 to 3, gusto kong gamitin ito sa inyo bilang kasagutan diyan. Sabi niya, Sige see po. what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God, and that's what we are. Yan yung positional na ibinigay sa atin ng Diyos. Of course, when we became children of God, nangangahulugan na tayo ay na-born again. Sapat Hmm. na ba yan? Now, nandito na tayo sa process of sanctification. And then sabi niya, the reason the world does not know us is that it did not know Him. Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet made been known. But we know that when Christ appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Doon lang tayo maging ganap pagdating ng Panginoon Kristo. And then sa verse 3 sabi niya, all who have this hope in Him purify themselves just as He is pure. So diyan makikita nyo, hindi niya sinabing wala na kayong gagawin. Tandaan natin lagi na tayo ay nililigtas sa kasalanan at merong three stages yon. Yung justification, sanctification, ito nga yung sanctification. Pero pagdating sa sanctification, ipinakita ko doon sa video na merong bahagi ang Ama, ang Anak, merong mga talataya ng Banal na Espiritu, at merong bahagi ang salita ng Diyos. Lahat naman may talata kung titingnan ninyo. And then, yung bahagi natin, isang bagay pa natandaan ninyo kung may reconcile nyo, na may dalawang klase ng pananampalataya. Pananampalataya ng mga tatanggap ng kapatawaran ng Diyos. Yan yung panahon na naboborn again tayo. At yung pang-araw-araw na pananampalataya natin, we have to live in the faith. The fact na sinabi ng Biblia, Hebrews 12:14, make every effort to live at peace with all men and be holy. For without holiness, no one can see the face of the Lord. Diyan ay makikita natin na itong salitang be holy is a command, in a form of command, na tayo ang pinapagawa niya. And then makikita naman natin yung mga batas ni Kristo. Why should we need the commands of Christ or the law of Christ kung tayo ay sapat na yung ginagawa ng Banal na Espiritu? Pero further clarification, magbibigay ako sa inyo ng mga karagdagan. At unang-una, nais ko munang sabihin sa inyo na unang-una sa mga naiiksihan sa oras, nais kong isuggest sa inyo ang 2 Timothy 2:2 para kayo ay makontento. Ganti kayo sa iba. Alam niyo 2 Timothy 2:2? The things that you have heard me said in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Sinasabi ni Pablo kay Timoteo na magturo ka sa iba para magamit niyo yung time nyo. Tingnan nyo, lalo kayong maging mabilis ang inyong progress. Okay, isang bagay pa na kinukomment ko ay yung mga nakakakita na hindi kawalan ang pag-aaral.
Kasi bahagi yun ng buhay natin sa buhay na ito. Kung hindi ka lalago sa pananampalataya, ito mga process ng sanctification, itong sinasabi ko sa inyo. Yung grow in the grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ ay process na bahagi natin. So, merong bahagi ang banal na Espiritu, siya pa rin, ang Diyos pa rin ang nagdi-decide sa lahat ng bagay, pero sundin natin ang kanyang mga sinasabi. Hindi nangangahulugan na dahil siya lang yung magsasanctify sa atin. Hindi ko sinabi yun. May bahagi ang lahat. There is a work for the Father, there was a work for the Son, there is a work for the Holy Spirit, there is a work through the Word of God. Ito, binigyan ko kayo ng mga talata para hindi kayo magduda sa mga sinasabi ko. And then, yung bahagi natin. Sige, subukan yung huwag gumawa and sabihin nyo sa Holy Spirit, Lord, gawin mo sa akin. Marami akong kilalang ganyan. Akala nila si Holy Spirit na lang ang gagawa para sa kanila lahat. Abay, ginugulangan mo ang banal na Espiritu, marami siyang ipinapagawa sa atin. Nais ko sabihin sa inyo, doon sa mga nakaka-realize na ito hindi kawalan, mapalad kayo. Dahil marami akala nila ito ay kalugihan sa oras. Wala silang panahon, maraming rason. Nandito na kayo, ngayon ay nakikita nyo, hindi pala kawalan ito kasi pag malaman mo yung katotohanan, buhay yon. Amen. Amen. Progress ka sa salita ng Diyos, buhay yon. Eternal ang mga kabayaran nito sa Panginoon, ang gantimpala nito sa Panginoon. Kaya huwag tayong manghinayang sa ating ginagamit na oras dito. Sa ngayon ay magbibigay ako sa inyo ng mga additional truths about sanctification process natin, mga kapatid. Dahil habang kayo nagsasalita, maraming nagre-resonate sa akin ng mga talata, katulad nga nitong 1 John. Pero meron pang isang medyo mahaba ito. I will try my best na maging maiksi kasi minsan sobra akong magsalita. At dito sa 2 Peter chapter 1 verse 3 to 11. Sa marami, kabisado ito. Pero ngayon meron po akong maipapakita sa inyo. Ilang beses ko na nitong ginagamit pero ito po ay base sa paglilinaw o kaya yung tinatawag na rema o pagbubukas ng mata ng banal na Espiritu. So naire-relate ko po ito sa inyong mga participation sa ating virtual ngayong gabi sa mga pananalita ninyo. Nakikita ko na madadagdagan ko ito para sa inyo. Isa pang bagay mga kapatid, na kayong mga preacher, isang sigurado ko, pag kayo ay nakinig dito o kaya doon sa video, hindi kayo kakapusin sa ipipreach. Yun nga lang, siyempre depende sa paraan ng inyong pagpipreach sa inyong iglesia. Pero habang kayo natututo, mas maganda kung gamitin nyo na kasi makakalimutan nyo yan pagdating ng araw. So if you can use them, ay maganda po yon. And then nandito, nagdadagdag pa ako ng mga ilang textual na pamamaraan para kayo ay matulungan sa inyong mga pagpipreach. Yung 1 John chapter 3, pwede nyo nang i-preach yon sa inyong kongregasyon kung alam niyo paano dadalhin tungkol dito sa sanctification. Pero ito nga, sa 2 Peter chapter 1 verse 3 to 11, nais kong ibigay sa inyo. At sa mga nagre-record, mag-record lang po kayo. Sa mga nagla-live, mag-live kayo. Baka sakaling merong mga tao na nakikinig sa atin at ito ay magbubukas sa kanilang kaisipan. Basahin ko ang teksto natin. Ulitin ko, 2 Peter chapter 1 verse 3 to 11. Sabi niya, His divine power has given us everything we need for life and for a godly life. Ang ginagamit ko sa inyo ay yung luma kong translation ng NIV. Wala yung for life and for a godly life lang ang nandito sa bago. Sabi niya, through the knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Through this, He has given us very great precious promises so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption of the world caused by evil desires. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to your goodness knowledge, and to your knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, and to godliness
mutual affection, and to mutual affection, love. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of the Lord Jesus Christ. But whoever does not have them is nearsighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their past sins. Therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election, for if you do this, you will never stumble, and you will receive the rich welcome into eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Katulad ng sabi ko, mga kapatid, ay nakikita ko yung mga ilang katotohanan tungkol sa ating sanctification. Maganda itong teksto na ito. Kung gusto nyo, i-presponin nyo, kunin nyo itong mga ibibigay ko, mga ilang insights sa inyo. So mula dito sa verse 3, ang daming katotohanan dito. Ulitin ko sa inyo ang verse 3, His divine power has given us everything we need for life and for a godly life. Diyan ay makikita natin na yung power na tinawag niya divine power for life and for a godly life ay mula sa Diyos. Kaya wala tayong magagawa kung sarili natin. It comes from God. Kahit naman tayo ay gagawa, nandun pa rin ang approval sa Panginoon. Tamang-tama yun doon sa katanungan ni Pastor JT. Kahit naman tayo gagawa, nandun pa rin sa Diyos ang approval ng ating mga ginagawa. Kaya mahalaga nga na pati yung ating mga sikreto at motibo ay tama, kasi hindi lang ang basis ng Panginoon ay yung ginagawa natin, because like the Pharisees, they can do good things, right things, pero they have a wrong motives. Yan ang in-expose ng Panginoon sa Matthew chapter 5 to 7. And then later on, doon sa chapter 23, na kung saan ay inilalantad ng Panginoon ang tunay na kalalagayan ng puso ng mga Pariseo. But good thing about our sanctification ay makikita natin na it was made complete by God. Kompleto na lahat. He had finished everything for us. Tetelestai talaga. It is finished. Ginawa niya ito lahat para sa atin. He prepared for us everything we need for life and for a godly life. Ang nakikita ko doon sa for life and for a godly life ay yung para sa buhay nito, yung physical life natin. Ano yung mga kailangan natin dito? God has given them to us. Diyan ay maalala ko na nung lalangin ng Diyos si Adan at si Eva, ay ginawa niya ito sa ika-6 na araw because He prepared everything for them para makita nila na lahat ay nanggaling sa Diyos at wala silang kailangan ipag-alala. Kung kulang pa yon, mga kapatid, ewan ko na lang, pero it was complete. Likewise, ganun din sa atin. Ang salvation natin, ginawa ng Panginoon ang lahat ng kailangan natin dito. And for our salvation, for the power of sin, ito yung ating sanctification, ay ginawa rin niya. Ano ang goal nito? Sabi niya, for a godly life. Pero meron tayong bahagi. Ano yun? Tingnan niyo ito. Through the knowledge of Him. Through the knowledge of Him. Ibig sabihin, mga kapatid, ang knowledge is accumulated information. Katulad ngayon, nagkakaroon kayo ng pagbubukas because you have heard about the truth. Nagkakaroon kayo ng knowledge sa mga katotohanan mula sa banal na kasulatan. Yan, hindi gagawin ng Diyos sa iyo yan kung hindi ka magkakaroon ng panahon sa Kanya. Isang sigurado. So you need to give time, you need to read the Bible, you need to do your insertions na nababanggit natin dito tungkol sa salita ng Diyos. Kung hindi mo gagawin, katulad ng marami na ang tagal ng Kristiyano pero wala naman silang natututunan kasi wala naman silang insertions talaga. Wala silang ginagawa para doon sa kanilang pagnanais na lumago sa kaalaman. Kahit may mga teacher pa, ay hindi tayo pinababayaan sa ating mga personal na pagsasaliksik. Kahit nandyan pa ang banal na Espiritu, meron tayong bahagi. Malala nyo na lagi ko sinasabi, ang kaligtasan sa
kapangyarihan ng kasalanan ay mutual. Ano ibig sabihin ng mutual? May bahagi ang Diyos, may bahagi tayo. Nandiyan sa salita niya ang mga sinabi na ng Diyos, kailangan nating maunawaan. Ngayon, kung tatamad-tamad tayo, wala tayong panahon, abay, hindi ka naman pipilitin ng Diyos. Kasi ang Diyos hindi naman namimilit sa mga ayaw na gawin ang kanyang kalooban. And so mga kapatid, I want you to understand that just knowing the will of God is His mercy to us. Hindi lahat ng tao na nagsasabing Kristiyano ay nakakapakinig ng mga katulad ng napapakinggan ninyo. And sometimes, they are hidden from them because they do not love the truth. Siguro may time sa buhay ninyo na gusto yung maunawaan ang katotohanan. Naghahangad kayo. Or sometimes, you may be there and you are being tested by the Lord. Tingnan niya kung gusto mo ba talaga ng katotohanan. By the way, balik tayo dito sa ating teksto. And what is the goal of this? Sabi niya, called us by His own glory and goodness. That is the goal. For His glory, for His goodness. Sa verse 4, sabi niya, through this, He has given us very great precious promises so that through them, you may participate in the divine nature. Now, they are promises, meaning mga kapatid, when God promised something, alam natin na yan ay kalimitan, nagre-require ng response of faith mula sa atin. Ano ibig sabihin sa response of faith? Kailangan gawin mo yung nire-require niya sa iyo. Yun ang ibig sabihin nun. There are promises na magiging gantimpala ng iyong pagsunod sa ninanais ng Panginoon sa iyo. Pero dito makita natin ang objective nito. Sabi niya, you may participate in the divine nature. See, meron tayong stage na pinabanal tayo ng Diyos. Pero meron pa ring stage na tayo ay magpakabanal. And there is the hope, there is the help of God for us. Kaya sabi niya rito, that you may participate in the divine nature. So, hindi lang yan yung positional. Nandiyan pa rin yan dito sa progressive sanctification natin. Kailangan ay meron tayong participation and God is looking at our actions of faith. Yan ang objective ng lahat ng ito, to give us a position of divine nature. And then sabi niya, having escaped the corruption of the world caused by evil desires. Tanungin ko kayo mga kapatid dito sa bagay na ito na sinasabi niya. I-test nyo ang inyong mga sarili. Have you escaped the corruption of the world by stopping or putting to death your evil desires? Alam nyo, katulad dito mga kapatid, pagdating sa pagpatay sa ating lumang pagkatao, ginawa ng Diyos yan. Sa Romans 6:6, pinatay ng Diyos ang ating lumang pagkatao. Ipinako ito na kasama ni Kristo. Pero pagdating sa Colossians 3:5, sabi ni Apostol Pablo, put to death therefore whatever belongs to your earthly nature. Meron pa rin tayong papatayin. Akala ko ba pinatay na ng Diyos? Tama, pinatay na ng Diyos. Yun ang sabi ng Romans 6:6. Pero pagdating sa Colossians 3:5, put to death therefore whatever belongs to your earthly nature. Ibig sabihin, tayo ang papatay, tayo ang gagawa. And gagawin ba natin ito with our own strength? No. We can only do that being empowered by God, having the divine power in us, having been counted as a child of God, and having the Holy Spirit in us. Yun ang pinrovide ng Panginoon sa atin, pero meron pa rin tayong gagawin. Put to death therefore whatever belongs to your earthly nature. Mga kapatid, itest nyo ang sarili nyo. Saan kayo nagkukumahog? Sa mga bagay sa mundong ito? Because those are the things that will corrupt us. Yung paghahangad sa mga bagay na ito ay, ito yung mga makamundong pagnanais. Mga kapatid, gusto ko ipaliwanag sa inyo yung panahon ni Noe, na people were eating and drinking, marrying and giving in marriage. Mga kapatid, yung mga bagay na yon ay hindi masama. Pero yun ang naging dahilan para malipol ang majority ng tao sa panahon ni Noe. Yung kumain, uminom, mag-asawa, magbenta, magbibili, ay hindi yun masama.
Pero nakita yun ng Diyos dahil sa pagkagumon nila sa ganon, nakita ng Diyos ang puso ng tao ay puno-puno ng kasamaan. Pag inuna mo ang mga bagay-bagay kaysa sa Diyos, nagiging masama. Because they become your gods. Nakukuha nyo mga kapatid. Ulitin ko lang yan. Ano mang bagay na inuuna mo kaysa sa Diyos, nagiging Diyos-Diyosan mo. Kaya nagiging masama. Kahit yan pa ay legal. Kahit kailangan mo pa yan. Pero dahil inuuna mo kaysa sa pangangailangan mo sa Diyos, nagiging masama sila. Sabi niya sa verse 5, "For this very reason, make every effort." Pag sinabi ba ng Biblia, make every effort, kanino yan? Of course, tayo yan. It is ours to do. Make every effort to add to your faith goodness. So makikita nyo na nandun yung urge niya to sanctify ourselves, to grow in these virtues. Mga kapatid, pag tayo ay lumakad ng may pananampalataya, nandyan ang Diyos na kasama natin. Nandyan ang Holy Spirit na gumagawa sa likod natin. That is the grace of God. Tingnan nyo ito. Minsan ay nakikita natin sa harapan parang hindi tayo magtatagumpay. But when we walk in faith, ay makikita nyo na nandun yung pagkilos ng banal na Espiritu, orchestrating the things, yung kinakaharap natin para tayo ay maging matagumpay. Sinasabi yan doon sa 1 Corinthians chapter 10-13. Tungkol ito sa temptation at ang Diyos ang gagawa. But anyway, sabi niya, makita niyo itong mga virtues na ito. Sino ang gagawa? Sabi niya, make every effort. But, can we do them in our own ability? No. It is by the help of the Holy Spirit. Kaya nga nandiyan ang Holy Spirit sa atin. Para tulungan tayo. He is the Spirit of grace. And I will remind you the verse para makita nyo na the Holy Spirit is the Spirit of grace sa Hebrews 10:29. Now, sabi niya, basahin ko ito tingnan nyo. "For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, and to godliness mutual affection, and to mutual affection love. For if you possess these qualities in increasing measure means there is a process and there is a progress. Increasing measure, it's not an instant bulk na ibibigay sa atin o maa-attain natin. Sabi niya, they will keep you from being ineffective and unproductive. Narating na ba natin ito, yung effectivity natin ng tama, maraming effective sa mundong ito. And iba ang measurement nila. Pero sa New Covenant, alam natin ang measurement talaga at makikita natin yung effectivity and productivity ay sa spiritual na aspeto, hindi lamang sa mga achievement sa ubasan ng Panginoon, kundi sa buhay natin at sa buhay ng mga dinidisciple natin. Ulitin ko, sabi niya, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of the Lord Jesus Christ. Again, knowledge of the Lord Jesus Christ. Yun ang parang pinakapundasyon nito. Mahalaga yun because if you do not know Christ, how can you have a fruit of Christ-likeness? And then, sabi niya sa verse 9, but whosoever does not have them. Ano yung them? Those are the virtues. Is nearsighted and blind. Dito sa pagiging blind, ay maalala ko yung nag-aakay na bulag sa kanyang kapwa bulag, mahuhulog sila sa hukay. That is in Matthew 15:14. So, ibig sabihin mga kapatid, when you do not have this progressive virtues in you, you can be considered as nearsighted. Hindi makalayo ang iyong vision. And then, eventually, you are blind. And then, meron ka kasing nakakalimutan. Sabi niya, forgetting that they have been cleansed from their past sins. That is our justification. At sinasabi ni Peter dito na if you understand your justification, you have been forgiven from your past sins, package na yan.
nandun na lahat yung instant na ginawa ka ng Diyos na anak niya. And lahat ng mga bahagi niya ay ginawa niya sa iyo. Ginawa niya sa atin. So, kailangan lang ay lumago din tayo in this process. Pero makikita nyo yung resulta nito na pag wala tayong ganoon na progress, ibig sabihin sanctification, ay nakakalimutan yata natin na tayo ay pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Meaning, He has provided everything we need for life and for a godly life. He has given us a new life. Magkakatugma na lahat. Babalik tayo talaga doon sa pundasyon because He was talking about our justification. Sa verse 10, sabi niya, therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election true. Ibig sabihin, mga kapatid, through this you can check them. Pero isa na namang salita yung make every effort. Make every effort. And that is our part. Ibig sabihin ay prove your calling and election. For if you do these things, you will not stumble or you will never stumble. Nandun ang protection sa pag-focus sa mga bagay na ito. Ano man ang ating gagawin na in favor of our relationship to God. Mga kapatid, they are the protection and assurance. Speaking about the assurance of salvation, huwag kayong magbase lang doon sa 1 John 5, 9 to 13. Bago yun sinabi ni John sa kanyang sulat, tingnan niyo muna kung ano yung mga palatandaan na ikaw ay nagtataglay ng Jesus sa buhay mo. Ano ba yung sinasabi ng 1 John 5, 9 to 13? Tingnan ko nga mga kapatid. Hindi ko maalala yung pasimula ng 1 John 5, 9 to 13. Okay, Tagalogin ko. Tinatanggap natin ang patutuo ng tao, subalit higit na matibay ang patutuo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Sino mang naniniwala sa anak ng Diyos ay may ganitong patutuo. Subalit sino mang hindi naniniwala sa anak ng Diyos ay ginagawa niyang sinungaling ang Diyos sapagkat hindi siya naniniwala sa patutuo nito tungkol sa kanyang bugtong na anak. At ito ang patutuo. God has given us eternal life and this life is in His Son. Ang sarap niyan. God has given us eternal life. Ito yung inaangkin ng mga naniniwala ng eternal security. Ang problema lang nila, hindi nila pinasimulan doon sa chapter 1 hanggang dito na makikita nyo, bago niya ibigay itong kanyang conclusion, nagbigay na siya ng maraming palatandaan ng pananahan ng anak ng Diyos sa isang mananampalataya, kung siya ay totoo. 11, sabi niya, and this is a testimony, God has given us eternal life, and this life is in His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. I write these things to you who believe in the name of the Son of God so that you may know that you have eternal life. That is security. Pero balikan nyo yung chapter 1, basahin nyo, tingnan nyo kung ano sinasabi niya tungkol sa pagtataglay sa anak ng Diyos ng mga Kristiyano. Ito yung namimiss ng marami. Because a lot of Bible preacher, Bible teacher, ay kukunin lang yung masarap sa pandaman nila ng mga talata. Hindi nila tinitingnan yung mga katulad ng sinasabi ko sa inyo. You need to go back to this letter because you cannot understand the letter without reading it. And then if you go to the conclusion, baka mawala ka. Conclusion na ito ni John sa kanyang sulat. And then kung babasahin niyo pa ng tuloy-tuloy ay lalo niyong maunawaan. Babalik tayo doon sa ending ng ating pinag-uusapan dito. Sabi niya, for if you do this, you will never stumble. That is protection and assurance. And you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Ang sarap niyan mga kapatid. Pero remember the parable of the talent? Doon sa Matthew 25, 14 to 30, yung rich welcome ng Panginoon doon sa mga binigyan ng mga talento. Ano sabi ng Panginoon doon sa binigyan niya ng 5?
Sabi nung nagsulit na may 5 talento, Panginoon, ito po ang iyong 5 talento, kumita pa po ako ng 5 talento. Ang sabi ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Come and share with your master's happiness. How we wish to hear that from the Lord. Then sabi nung binigyan niya ng 2, Master, ito na po yung 2 talento at kumita pa po ito ng 2 talento. Well done, my good and faithful servant. Come and share with your master's happiness. That is a rich welcome. Regardless of titles, makikita nyo yung gawa ang binasihan niya. And then, pagdating doon sa binigyan ng isa, sabi niya, alam kong kayo ay mahigpit. Alam mo pala eh. At ako'y natakot. May takot ka pa, wala ka namang ginawa. Kaya hinukay ko yung talento at ngayon ay eto na. Anong sabi sa kanya ng Panginoon? Kunin nyo sa kanya ang talento at ibigay nyo doon sa meron pa, pagkatapos ay hulihin ang masamang at tamad na aliping ito. At pagkatapos ay gapusin nyo siya at itapon sa labas, doon ay magngangalit ang kanyang mga ngipin araw at gabi at siya'y mananangis ng walang hanggan. Mukha bang langit yon? Hindi. But I'm talking about rich welcome, mga kapatid. Nawa hindi tayo ahantong. Ipinapakita ko lang sa inyo na there is danger na aasa tayo ng rich welcome pero hindi naman natin nagagawa yung bahagi natin. So that is our sanctification. Maganda yung katanungan ni Pastor JT para tayo ay mabigyan ng klaro na meron tayong bahagi. At itong bahagi natin ay empowered din naman tayo. Nandiyan ang banal na Espiritu, hindi niya tayo pababayaan. Sabi ko nga, ang nais lang makita ng Diyos sa atin ay 100% ang ating puso at effort. Pero hindi nangangahulugan na tayo ay magtatagumpay ng tuloy-tuloy. Minsan ay pinapahintulutan ng Diyos pag nakikita niyang may pride na pumapasok. Pahintulutan niya ang failure sa atin para tayo ay makapag-evaluate. And then, makikita natin hindi sa atin ang kapangyarihan para matupad natin itong mga ninanais ng Diyos para sa ating buhay. Pero ganun pa man, the Lord has given us His grace and may that grace abound in us all. Magandang gabi po sa bawat isa. Ang oras natin ay 9:29. Pasensya na kayo, medyo napahaba, pero nawa magbigay ito ng karagdagang kaunawan sa atin dito sa ating tinatalakay na sanctification of the believers. Sumagana sa atin ang kanyang biyaya. Gandang gabi.